Magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman ay tumungo tayo sa susunod na uri ng interest. We have the compound interest. So yung compound interest ay interest over interest lamang. Meaning yung interest mo ay lalaki base sa current na halaga ng pera mo. Okay? Hindi siya tulad ng ating simple interest kung saan yung interest mo ay nakadepende lamang doon sa principal amount mo lamang. Kaya mapapansin nyo dito sa ating graph, linear lang yung ating simple interest. Kasi nga, constant lang yung paglaki ng pera natin. Halimbawa, di ba sa year 1, magkaparehas na kayo ng halaga ng compound at simple interest. Kasi nga nakabase ang interest nyo doon lamang sa principal amount natin. Pero pagdating natin sa year 2, yung simple interest, madadagdagan lamang noong current yung interest na ginamit mo doon sa ating year 1, pero pagdating mo sa may compound interest, lalaki siya, depende na doon sa ating current mo na value, which is ito, si P times mo sa 1 plus I. So, madadagdagan yan ng interest pa. Kaya nagkaroon ka dito ng times 1 plus I kasi nga lumaki siya base doon sa current mo na value. Then, ganun din sa year 3 natin. Lalaki ulit siya kasi doon sa ating year 2 na nakamultiply na tayo sa times sa 1 plus I. So, madadagdagan ulit ka dyan ng times sa 1 plus I. Pero sa ating simple interest, papasin nyo na lumalaki na agwat ng ating compound interest. Kasi nga sa simple interest, fixed lang yung ating interest, okay? So multiply ka ng multiply sa interest mo sa compound interest hanggang sa makarating ka sa taon na yung babayaran or yung kukunin ng iyong pera. Okay? So, kung sa simple interest tayo ay merong final amount na equal sa P multiply sa 1 plus IN, dito sa ating compound interest, ang n mo ay lalabas na at naka-exponent na siya. Kasi nga, kung napapansin nyo dito sa equation na to, nakamultiply ng 1 plus in hanggang sa dulo natin. Okay, so kung ang years man ang yun pag-usapan, i-erase mo lang siya dito sa formula natin dito. Okay, so same pa rin tayo ng variable na gagamitin dito. We have F yung ating final amount, yung P ang ating principal o yung ating present value ng ating pera, then yung I yung ating rate of interest, pero now, meron tayong rate of interest per interest, then yung N is yung number of periods. So explain natin kung ano meron sa I siya sa N na to. Sa N natin, ang ibig sabihin ng N natin ay kung ilang beses ka nagbayad or ilang beses sumaki yung pera natin. Okay, samantalang I naman ay yung ating rate of interest per interest. By default, di ba yung I, siya yung ating per year? Pero paano kapag hindi per year yung ating babayaran sa atin? So yung I natin, nag-iba yung pinaka-formula niyan. Nagiging I equals sa may R over M. Kung saan si R, ito yung ating nominal rate of interest. Kung saan kapag hindi naka per year, which is yung I natin, nagiging R na siya. Okay? Naka-over siya sa M. Saan yung M mo ay yung tinatawag natin na number of compounding period per year. Meaning kung ilang beses ka nagbabayad kada taon. Okay? So ibig sabihin, kapag hindi tayo naka per year nagbabayad, yung nominal rate of interest mo or yung R natin ay dapat nakadivide tayo sa M natin. Meaning, itong M na to, fixed lang ito ito lang yan, lagi. Is 2, 4, 12, 24, or 6. Kung meron mang ibang period ng pagbabayad na wala dito sa given natin, ang tanongin na natin sa sarili natin ay kung ilang beses pa tayo nagbabayad noon sa loob ng isang taon. Then, ayun na yung magiging M natin. Para mas maintindihan natin, gawa tayo ng mga sample problems. So, base sa ating given, ang hinanap sa atin ay yung P. Bakit? Kasi nga, tinatanong yung value daw ng note ngayon. So, ito yung hinahanap sa atin. Meaning ko, ito yung P, ito naman yung ating F. Kasi nga, from the word itself, maturity, lumaki na yung ating pera. Okay? Then, ito yung ating N. We have the 3 years. So, sir, bakit naging N na agad yung 3 years natin? Kasi nga, nakalagay dito, meron tayong interest sa compounded annually. So, annually ang nakalagay sa atin, taon-taon tayo nagbabayad. And then, 10% natin na ito, ang masisilbi natin na ay agad-agad. Meaning wala tayong kailangan na ilagay na R over M dyan. Kasi nga, per year yung ating interest. Okay? So, pagdating natin sa ating cash flow diagram, yung ating present value o ating principal amount ay nakataas kasi nga tayo ay nangutang. Sa dulo tayo ay magbabayad at mature siya ng 16,700.48. Then, yung ating I, sabi ko kanina, 10%. Then, yung ating N ay equals sa may 3. So, follow natin yung ating formula. We have F equals to P multiply 1 plus I raised sa N. Sasalpak mo lang lahat yan. So, titira natin si P, which is yung ating unknown. Na shift solve or transpose natin, makukuha natin si P mo na 5,034.17. Okay, so ulit kanina, ang I natin ay naka-annual. So, hindi natin kailangan ng R over M dyan. Okay, kung gusto nyo mapilit kayo na R over M gamitin natin, pwede rin naman. Yung R mo ay 10%, pero ang M mo, dahil nga tayo ay year lang babayad, o ang M ng annually ay equal lang sa may. So, okay lang din kung gamitin mo ito. Basta ang M mo kung annually ay naka 1 lamang tayo.
Okay? So, problem number 2 naman tayo. So, gano'n daw katagal na lumaki itong 700 pesos? So, meaning ito na yung ating P. To be thrice in value. So, ito yung ating F naman. So, ang F natin ay thrice daw ng ating value. So, meron tayong F equals sa may 3P or from the 700, magiging ilan siya? Magiging magkano siya? Magiging 2,100 siya. Then, invested at 5% compounded semi-annually. So, itong 5% na to, hindi siya I, kundi R na siya. Bakit? Kasi nga, naka-semi-annually tayo. Meaning, 2 beses isang taon siya lumalaki. So, yung M mo dyan ay equal sa may 2. Okay? So, ang ating investor's view, magiging pababa to dahil nag-invest tayo 700. Then, pataas tayo ng 2,100 sa may dulo or yung T years natin. Again, hindi siya N kasi nga, ang aking assume na how long ay yung naka-years ang tanong sa atin. And yung ating R ay 5%, ang M ko naman ay 2. So, kung ang T ko, kung how long na tinutukoy ko ay years, so ang aking N ay naka 2T naman. Bakit 2T? Twice a year lumalaki yung ating pera. So, kung ilang taon man bago lumaki ang ating pera ng thrice ang kanyang value, kailangan naka-twice siya. Okay? So, follow natin yung formula lang ulit. Meron tayong F equals sa P, multiply mo sa 1 plus R over M. Hindi na tayo gumamit ng I dito kasi nga tayo ay naka-nominal rate. Papasin nyo yung ating variable ay naka-raise dyan. Hirapan tayo hanapin yung value natin dyan kasi naka-raise tayo. Kailangan natin tandaan pa si loan natin at kung paano mag-transpose. Then, yung makuha mong T, kapag sa follow mo na yan, makuha mo dyan ay T equals sa 22.25. Kung ayaw nyo to gawin, pwede tayong gumamit ng shift solve. Okay? So, tatype nyo lamang siya. Meron tayong 2, 1. Then, yung equals, para mapalabas mo ay meron kang alpha, then equals, then 700. Then, multiply mo sa 1 plus 0.05 over 2. Kung kaya nyo naman na i-mano-mano yung ating equation, pwede nyo siyang i-recta na. Hindi nyo na kailangan pang i-type ng buo yung ating equation. Kasi nga, baka mamaya sobrang haba na ating equation, kulangan yung space natin para sa ating calculator. Okay? Then, tandaan nyo lang din sa ating shift solve, kailangan isa lang yung variable na unknown natin. So, for this equation, meron tayong T lamang. Pag gamit ng shift solve, kailangan X lang yung ating gagamitin na variable dyan. Okay? Then, shift, then calc, lalabas si shift solve. By default, lagyan natin 0, pero kahit anong number, pwede mong ilagay dyan. Then, equals natin. Okay, so lalabas sa 22.25 yung ating magiging sagot dyan. Okay, so pwede tayong mamili. Pwede tayong magmano-mano pa rin or pwede tayong gumamit ng shift solve para mabilis yung pagsasolve natin. Kasi kung tayo magmamanual solving, medyo magiging prone tayo sa error ng pagtranspose natin. So next problem natin, compare natin yung accumulated amount after 7 years ng 2,000 pesos invested at 10% per year compounded. Iba-iba to annually, semi-annually, quarterly, monthly, and bi-monthly. So 7 years na to, hindi yan yung ating N, kundi T pa lamang yan. Bakit T pa lamang yan? Kasi nga, iba-iba yung ating compounding period. Yung 2,000 na to, ito yung ating P. Kasi nga, nakalagay dito na siya in-invest at the rate of 10%. At 10% nito, ito yung ating I kung tayo ay naka-annually, pero ito yung ating magiging R kung tayo ay semi, quarterly, monthly, and bi-monthly. Okay, ang hinanap sa ating accumulated amount, meaning yung ating F natin yung paglaki ng ating 2,000 pesos. So, kung gagawin natin yan naka-table, ang ating M sa annually ay 1, semi-annually 2, quarterly 4, monthly 12, then bi-monthly ay 24. Sir, bakit 24 to? By default, tayo ay naka-twice a month natin. Okay? Then, ito yung ating makukuha F. Okay? So, ang daming beses natin isusulat sa ating calculator, di ba? So, para mabilis, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng Caltech. Tingnan nyo, o alamin natin kung ano yung common na formula na ginagamit natin dito, which is ito, di ba? F equals sa P, multiply mo sa 1 plus I raised sa may N. Then, kung i-general kung mas magiging specific pa tayo, yung ating I ay magiging R over M, tama? Yung R natin ay fixed na, naka 10% tayo, pero yung M natin ay hindi kasi nga iba-iba yung compounding period natin. Then yung ating N ay hindi rin naka-fix yan, pero alam natin na sa loob ng 7 taon, kung ilang beses man siyang lalaki, pag-multiply lang natin silang dalawa. Okay? Then next na gagawin nyo naman ay tatype nyo lang yung equation natin. Pero this time, hindi yung buong equation, kundi yung nasa may kanang side lang natin. Kasi nga, di ba, hinanap natin si F. So, sulat mo lang o i-type mo lang yung nasa may kanang side niya. Which is 2,000, 1 plus 0.10 over mo sa kung ano naman gusto mong gamitin ng variable, may tayong pagpipilian dyan from A to F
X, Y, and M. So, piliin ko na lang si M. Kasi nga yung pinili natin variable ay si M na din naman para din natin magalituhan. Nakarese siya sa may 7M. Okay? Huwag kakalimutan si alpha para sa ating mga variable. Okay? Then, pag na-equate mo na lahat yan, ang gagawin mo lang ay pindutin mo si calc. Hindi mo pipindutin si shift natin, kundi yung calc lamang na ito. Tatanong niya yung value ng ating M. So, una natin ay si 1. So, 1 mo, then equals. So, lalabas si 3897.43. Then, equals mo ulit yan. Pindutin mo naman si 2 para sa ating semi-annually. 3959. Then, equals ka lang ng equals hanggang sa makuha mo na lahat sila. Okay? Ang kinagandahan ng calc na to ay hindi ka na paulit-ulit na magbubura at magre-retouch na isosolve mo kasi nga, itatype mo na lang ay yung pagkaiba-iba nilang lahat. So, ano napansin natin sa ating future amount? Habang lumalaki yung ating compounding period, mas lumalaki din yung ating future value. Yun lang. Okay? So, next natin. Next problem natin, meron daw woman na nagborrow ng 3,000 tsaka ng 5,000 pesos. 3,000 pesos niya, babayaran niya after 2 years na merong interest na 10% compounded every 2 months. Then yung 5,000 naman, 3 years niya babayaran at 12% compounded by monthly naman ito. Okay? Nakalimutan niya daw o hindi niya daw nabayaran on time yung kanya mga utang. Kaya nagkaroon ng interest na 16% compounded annually. Ano daw yung single payment niya para mabayaran niya after 4 years yung dalawang obligations niya? Okay? So, kung babayaran niya ang kanyang utang on time, ito yung magiging ating cash flow. Pinag-iwalay ko silang dalawa kasi nga magkaiba sila ng R and M natin. Kasi nga isa compounded every 2 months, so meron tayong 62, then isa naman ay monthly or the twice a month naman ang kanyang pagbabayad. Okay? Then ito yung ating T lamang to. So ang mangyayari sa ating N ay magiging 6 times 2 for 2 years, 64 M. Then dito rin, 24 ang ating M. 3 naman yung ating T natin. Okay? Then ito yung magiging sagot natin diyan. 3,658.17 and 7,760.22. Kung babayaran niya, on time yan, di mo pwedeng pa rin ipag-add itong dalawang ito. Bakit? Kasi wala sila sa isang timeline. Okay? Ito ay nasa second year, ito ay nasa third year. Kung sa year 2 tinanong, sige, pwede mong gawin na itong utang na to, ipunta mo siya sa may year 2 natin. Or itong year 2 mo na to, dalhin mo siya sa year 3 niya na value. Okay? Tanong sa atin kasi ay magkano babayaran niya after ng 4 years natin. So after 4 years, mapapansin niyo magkaroon nga ng penalty na kung saan meron kang I na 16%. Ay mo dito hindi siya R kasi nga naka-annual tayo. Then sa N natin, hindi rin siya automatic na 4 kasi nga after ng due date, nagkaroon ng effectiveness itong 16% annually natin ito. So gagawin natin, meron tayong 4 minus mo sa may 2. Bagay itong span lang naman na ito ang hanapin natin. Ganun din dito sa ating 5,000 pesos. So 1 year lang naman siya na-delay dito. So ayan ang gagawin natin sa kanya. Kaya 1 lang yung ating end sa 5,000 pesos natin. Okay? Then, gagawin natin ngayon ay yung pera mo dito sa year 2 mo na to, ay papalakihin mo dahil nga ikaw ay nagkaroon ng interest at di mo nabayaran hanggang sa year 4 natin. Ganun din sa ating year 3 dito sa ating 5,000. Papuntahin mo siya sa ating year 4 na merong interest sa 16%. Kaya lalaki pa lalo yung ating pera. Okay? So, ayan, dalawa na yan ay pwede mong ipag-add. Bakit? Kasi nga, nasa year 4 ka na. Para sila ng timeline na. Tulad dito sa ating present value natin. Na para sila na sa present, kaya pwede mo silang i-pag-add. Okay? So, ang total na babayaran niya after 4 years ay 13,228.29. Okay? Last problem. Meron daw businessman na nag-purchase ng machine that is expected to obsolete in 5 years. Kumbaga masisira daw after 5 years. The machine is worth 100,000 pesos. Then ang kanyang rate of interest ay 15%. His estimate of the annual gross or yung kikitain niya daw sa machine na yun ay nakikita nyo dito. Okay? Ang tanong sa atin ay, should the businessman purchase a machine? Bakit kaya natanong kung purchase? Kasi baka mamaya, yung income niya dito, ay mas malaki pa yung pababayad niya sa machine natin. Okay? So, ang gagawin natin, i-add ba natin to? Pag i-add natin yan, kikita tayo ng 138,000. Pero ang tanong, tama ba na i-add natin sila lahat-lahat? Hindi. Bakit? Kasi silang lahat ay magkakaiba ng ng taon. Sabi natin sa ating previous problem, kailan lang ba tayo pwede mag-add ng mga pera? Kapag tayo ay nasa parehas na timeline or parehas na year lamang natin. Okay? Para mas visualize natin itong mga gastos natin ito,
gamit tayo ng cash flow diagram. Then, gagawin natin dito ay papuntahin natin sila kung nasaan si 100,000 pesos. Nasaan ba si 100,000 pesos? Di ba nasa present yun? Pwede sila papuntahin sa may present natin. Kung pupunta sila sa present, ano kaya mangyayari sa kanila? Lalaki or liliit? Kasi di ba itong formula na natin ito, yung future value natin, yung ating principal amount ay lumalaki dahil minumultiply natin siya sa 1 plus i raised to may n. Makuha naman yung present value gamit yung ating future value, dinidivide naman natin sila. Okay? So magkakabaliktad lang sila. Baga ito, i-transpose mo lang dito. So meron kang f over mo sa may 1 plus i raised to may n natin. Isa-isa. Pero ang tanong, paano kaya ang magiging n natin? Tingnan nyo kung gaano sila kalayo doon sa present natin. Halimbawa dito, makita ninyo 20,000 naka-raise siya sa may 1 kasi nga 1 year lang ang gap nila. 25,000, 2, 3, 4, and 5. Palayo ng palayo doon sa ating present, palaki din ng palaki yung ating n. Kung mapapansin nyo, lumiliit yung ating mga future amount dahil nga napupunta sila sa ating present. Okay? At kapag in-add mo to, makita mo na ang total mo ay 90,000 pesos 381.53. Anong halaga ito? Ang halaga niya yan ay dito sa ating year 0. Okay? Yung sa beginning mo. At ayan dapat ang ipagkumpara natin sa may 100,000 pesos natin at hindi yung total nilang 5 sa magkakaiba na taon. Okay? So ano magiging decision natin? Kailangan ba i-purchase ng businessman yung machine? Hindi. Bakit? Magkano ba yung machine ngayon? 100,000 pesos, di ba? Magkano makikitain niya kung ang lahat ng income niya ay pro-project niya sa ngayon? 90,381, di ba? So, malulugi yung businessman natin. Okay? So, yun lang. Okay? So, ayun lang para sa ating compound interest. Okay? Ano yung mga kailangan natin tandaan dito? Una-una, kapag hindi tayo compounded annually, kailangan gamitin natin si R over M na kung saan si M ay bibilangin nyo lang kung ilang beses siya nagbabayad kada taon. Then, ganoon din si N natin. Gagawin mo naman doon ay multiply mo kung ilang beses sila nagbabayad sa isang taon, multiply sa T or yung number of years natin. Okay? Pangalawa, ang ating mga kaperahan ay hindi mo pwedeng ipag-add kung magkakaiba sila ng timeline. So para para sila ng timeline, kailangan mo silang i-project sa same timeline. At kailangan mo rin tandaan lang din na kapag tayo papunta sa present, ang future amount mo ay dapat lumiit. At para lumiit yun, kailangan gamitin ito na kailangan i-divide mo siya sa ating 1 plus i raised sa may n natin. Okay? Kung tayo naman ay pupunta sa future, simple lang yung ating gamitin lang natin yung ating formula dahil nga lumalaki yung ating pera dahil sa interest. So, yung present value mo ay multiply mo lang sa 1 plus i raised sa may n natin. Okay? So, tungo tayo ngayon sa last na uri ng ating interest. We have the continuous compounding. Sa continuous compounding for the word itself, hindi tayo naghihintay ng period para lumaki siya. Kasi nga, ang pera natin ay lumalaki continuously. Meaning, sa unang taon natin, kung makikita nyo dito, ang compound at simple interest ay magkaparehas pa. Pero pagdating mo sa continuous compound, medyo may gap na siya sa dalawang ito. Okay? Kasi nga, di ba, yung compound at simple interest, kung yearly ang ating paglaki, sa same year, parehas pa lang sila. Sa continuous compounding, hindi na agad sila equal. Kasi nga, dito pa lamang sa pagitan ng 1 year natin, lumalaki na ating continuous compounding. Okay? Then, habang lumalaki, masakita nyo rin yung gap ng continuous natin dun sa compound interest, lalong-lalo na dun sa ating simple interest. Okay? So, para sa formula natin ng ating continuous compounding, meron lang tayong F equals to my P, multiply mo sa E, raised to my Rn. Ang iyan dito sa may ating loan. Okay. Bidili mo lang si shift din, ln tayo lalabas dyan si in natin. Okay? Kaya R ito. Kasi nga, hindi tayo naka-yearly, kundi continuous compounding tayo. So, yun lang. Okay? So, try natin sa sample problems. Katulad lang ng problem natin kanina nung nag-calc function tayo. Pero this time, tayo ay naka-compounded continuously na. Okay? So, N mo ay 7 years. 2,000 naman ang yung P, then ang R mo ay 10%. So, gagawin mo lang ating formula, F equals sa P, multiply sa E raised sa may Rn. So, 2,000 pesos yung ating P. Then, yung R natin 10%. Then, yung ating N ay 7. So, makita nyo na ang ating future amount so, makita nyo na ating accumulated value ay magiging 4,027.51. So, di masyado siyang iba sa ating compound interest kasi nga mag-iba na dito ay yung ating formula. Okay? Then, next, we have next, meron tayong si Sean, nag-deposit ng 2,000 pesos. Meron 3% compounded continuously. This is Sebastian naman ay nag-deposit ng 500 pesos naman, 8%.
compounded continuously din. Ang tanong sa atin sa una ay, so ito yung ating given. Ang P ng isa ay 2,000, then meron kang R na 3%. Ang P naman ng isa ay 500, meron kang R na 8%. So ang gagawin mo lang sa una, tanong na naman ay kung kailan daw magiging equal account ni Sean at saka ni Sebastian. So equal mo lang yung kanilang future value. So 2,000 E raised by 0.03 raised sa T equals sa 500 E raised by 0.08 multiply mo sa may T natin. Then i-process lang natin, manual solving, pero wag na natin gawin yan. Gawin natin ay mag-shift solve na lamang tayo. Pero minsan kasi sa shift solve, hindi natin nakukuha agad yung value or sobrang laki na nakukuha nating value. Kaya, importante pa rin na alala natin yung pag-solve manually. Okay? The next naman, kailan daw yung second account, si Sebastian ay magiging 50% more than the total amount in the first account. So, ang 1.5 o 50% more than ay dapat ay nakaisyan. Kasi nga, kailangan ay second account which is kay Sebastian ay 50% more than doon sa first account natin. So, halos same lang nito. Di ba? Same lang din magiging process nilang dalawa. Magkakaroon ka lang ng 1.5 dito. Okay? Then, ang team mo ay 8.12 years dyan. Okay? Okay, so yun lang para sa ating compound interest and sa ating continuous compounding.